Magandang umaga mga boss. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At ito na naman po ang inyong Kapampangan vlogger dito sa bansang Italy. At ito, papasok na naman po tayo sa ating trabaho ngayong araw na to. At medyo makulimlim yung panahon dito sa Italy dahil nagkaroon ng napakalakas na ulan kahapon. At nung pauwi tayo, halos wala na tayong makita sa dahan. Kaya ayan, sa mga kapwa natin driver, lagi nyong iingatan yung mga sarili nyo sa pagmamaneho, lalong lalo na sa mga ganong klaseng sitwasyon na alam nyong nasa delikado yung mga buhay natin. So ayan, muli isang mapagpalang araw sa inyo mga boss at simulan natin ang araw na to. As usual, simula ng araw yung pagkakarga ng mga i-deliver sa mga store. So ito yung daily routine na ginagawa sa tuwing umaga. At hindi ito nawawala sa araw-araw na trabaho namin. At ayan, yung gulay na galing Thailand, dumating na rin kahapon. So ready na rin baagi sa mga tindahan. At ayan, so yung mga driver natin, yung mga kasama natin, nasa labas na rin kaninang madaling araw. Wala tayong may vlog ngayong araw na to kasi walang ganong ganap. Medyo wala lahat ng boss at merong mga importanteng pinagkaabalaan. At may konting trabaho pero kaya na nung dalawang kasama natin driver dito. Kaya ang gagawin natin, magkukwento na lang ako sa inyo tungkol dun sa naging usapan namin ng boss ko nung isang araw. At alam ko may matututunan kayo sa kwento natin na ito. Nung isang araw, tinanong ako ng boss ko. Ang tanong niya sa akin, paano mo nagawang ang mga kababayan mo kumikilos sila kahit hindi mo sila inuutusan? Kasi yung mga kalahi ko, ang sabi niya sa akin, kapag hindi mo yan inutusan, hindi yan kikilos ng maayos. Pero yung mga kababayan mo, nakikita ko, hindi mo sila kailangan utusan. Alam nila yung ginagawa nila. Paano mo nagawa yun? Yun ang tanong sa akin ng boss ko. Ang sagot ko, simple lang boss. Una, pagkatiwalaan mo sila. Na kaya mo sila tananggap dahil may kakayanan silang gawin yung trabaho. Pangalawa, pakisamahan mo sila. Dahil pag pinakisamahan mo na maganda yung mga tao mo, ibabalik sa iyo yun ng maganda. Ituro mo ng isang beses, dalawang beses, tapos sabihin mo sa kanila na buksan nila yung mga mata nila, iikot nila at makikita nila yung trabaho. Lalo na sa tipo ng trabaho na meron tayo. Pag iniikot nila yung mga mata nila, makikita nila kung ano yung trabaho meron dito. Kasi kung lagi kang nakasunod sa likod ng mga trabahador mo at lagi mo silang inuutusan, mas lalong hindi magtatrabaho yan. Bagkus, pagkatiwalaan mo sila na kaya nilang gawin at kaya nilang makita yung kung anong trabaho meron dito. Kaya ganun yung nangyayari. Halos hindi ako nag-uutos sa kanila, ginagawa nila. Kahit nakatalikod ako, nagtatrabaho sila. Kaya mga boss, maniwala kayo tindi. Napaka-effective ng ganong klaseng paraan. Lalo na sa ating mga kababayan. Kapag pinakisamahan mo sila ng tama at totoo at pinaniwalaan mo yung kakayanan nila, maniwala ka sa akin. Hindi mo sila kailangan bantayan, hindi mo sila kailangan utusan. At kahit wala ka at nakatalikod ka, magtatrabaho sila. At ayun mga boss, napakasimple lang ng kwento natin na naging usapan namin ng aking boss. Pero alam ko may mapupulot kayong aral sa kwento na yan, lalo na sa ating mga kapatid na OFW na magkakasamang nagtatrabaho sa iisang company. Napaka-importante ng magandang samahan at yun, tiwala sa isa't isa at hindi naglalamangan sa trabaho. So ako, mini-maintain ko yung ganong klaseng sitwasyon dito sa warehouse hanggat maaari. Inaayaan ko silang dumiskarte, inaayaan ko silang magtrabaho at
Hinahayaan ko silang matuto dun sa mga bagay na pupuwede pa nilang matutunan, tulad na lang ng ating mga ibang kasamaan dito na hindi pa marunong mag-drive nung nagpunta sila dito sa amin at, unti-unti pinabayaan ko silang mag-aral, mag-atras at, park ng mga sasakyan dito hanggang ngayon natutunan na nila yung mga trabaho dito. Kasi napakaimportante na bigyan mo sila ng pagkakataong matuto. Hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa ikakaganda ng trabaho na meron kayo. Dahil kapag marunong sila lahat at natuto sila lahat, mas napapadali yung trabaho na gagawin yung magkakasama. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw na to. At sana may konting natutunan kayo sa kwento natin. At ito naman mga boss, hindi naman tayo nagmamarunong o nagmamagaling. Ito namang sinishare ko sa inyo, nangyayari talaga ito sa totoong buhay dito sa amin sa warehouse. Kaya ang nai-share ko ngayon ay legit yan mga boss. At alam ko din naman na hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Meron din talagang mga abusado, meron ding mga hindi nakikisama ng totoo at hindi natin yan maiiwasan. Pero kasi sa akin, baliwala na yun. Basta ako, totoo ako kung ano yung pinapakita ko. Basta ako, nakikisama ako ng totoo sa kanila. So, bahala na sila doon kung hindi sila totoo sa pakikisama na pinapakita nila sa akin. Ako na yung nag-a-adjust para maging maganda rin yung resulta ng trabaho namin dito sa warehouse. So, yan na muna sa ngayon mga boss at ayan, maraming salamat dun sa mga bagong followers natin. Ayan, maraming salamat sa inyo at dun sa mga nananatili, maraming salamat din at kita-kita tayo sa mga susunod pa nating mga vlog.